Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. And because the name of the Lord is blessed, we are blessed. Ang gagawin natin ngayong gabi, maaring kakaiba ito sa normal nating ginagawa ulit. And I might trouble yung mga musicians natin because we're going to pray all throughout the service. Kung may Bible kayo, makipagbukas kayo sa akin sa libro ni Isaias habang piniprepare po ng ating technical team yung presentation. Kung maalala nyo nung nakaraang gabi, pinag-usapan natin yung contrite and broken spirit. Naalala nyo pa ba yon? Because the key, ibig sabihin yung susi para makapasok ka or makapasok tayo doon sa atmosphere of the koinonia or the revival, ang kailangan nating susi, una ay a contrite heart and a broken spirit. Ngayon, binasa natin nung nakaraang gabi ang Isaiah 57 verse 15, na ang sinasabi niya is that the one who says, "For thus says the high and lofty one," sabi niya, "that inhabiteth eternity." So kagabi na nakita natin that God inhabit eternity. Ibig sabihin, kung gusto mong mahagilap kung nasa ng Diyos, there is a location. And that location is called eternity. At yung location na yon, sabi niya, I also dwell with them. Ibig sabihin, kung makita mo yung tao na mapagpakumbaba, yung tao na basag, ibig sabihin bagbag yung loob at laging nagpapakumbaba, makikita mo din sa kanya ang Diyos. Kasi doon siya nananahan. In Isaiah 66 verse 2, sabi niya, all these things, ano ba yung mga things na to? Sabi niya, ako'y nakatira sa langit, ang tungtungan ng aking paa ay ang lupa. Saan niyo ko patitirahin? In verse 1. In verse 2 sabi niya, all these things my hand hath made. Ibig sabihin, saan nga ba siya? Saan niyo siya matatagpuan? Ano bang po pwede mong dalhin sa Kanya upang sa gayon, o binigyan kita ng ganito, maaring gawin mo to. Nanalangin ako sa iyo, kaya sasagutin mo ako. Pwede mong sabihin ganun. Sabi niya, lahat ng mga bagay na yan, ginawa ko yan. Sabi niya, in verse 2. All these things came to be. Dahil sa sinabi niya na yun nangyari. Dahil lahat ng bagay, hindi yan magiging physical hanggat hindi nagkakaroon ng salita na nagbaback up sa bagay na yon. Kaya dito, sabi niya, lahat ng bagay na yan ginawa ng aking kamay. Pero meron siyang sinabing kasunod, all these things came to be. Ibig sabihin, binanggit niya muna, sinabi niya muna, bago yung kanyang kamay ay ginawa ang mga bagay na yon. Pero sabi niya dito ang nakakatuwa, but this is the one to whom I will look. Pero itong meron akong hinahanap, meron akong tinitignan, hinahagilap, ang sabi niya, which is he who is humble and contrite in spirit. So kagabi, humble and contrite in spirit, at ngayong gabi, the one who trembles at His word. Malamang sa malamang, nagiging normal na sa atin na kapag kabinasa natin yung Biblia, parang story. Pagka kinapture nyo yung
nandun sa display, nilagay nyo sa cellphone, parang maaring hindi nyo na siya mababalikan. Maaring babalikan nyo pero it's just a part of, parang normal lang siya na binasa mo, ganun lang. Pero ang sabi niya, hinahanap ko yung tao na pagka nakita niya, nabasa niya yung salita ko, he trembles at my word. Kung iisipin natin, anong klase puso meron yung taong yon na kapag ka nakita niya yung salita ng Diyos, ni ayaw niyang hawakan ang Bible niya kung madumi ang kanyang kamay or kung hindi pa siya naghugas. Yung taong yon, ayaw niyang buklatin ang kanyang Biblia kapag ka alam niyang yung kamay niya kung saan-saan niya dinala. Because that man trembles at the word of the Lord. So ngayong gabi, pag-usapan natin yung dalawang susi. So kagabi, ang binigay ko sa inyo, yung unang susi, the contrite and humble spirit. At ngayong gabi, the man who trembles at the word of God. Next po. So, broken and a contrite heart is called a key. So kung gusto nyo na ang buhay nyo maging tahanan ng Diyos, baka tanungin nyo sa akin, hindi ba ginawa na yun ni Kristo? Ang ginawa ni Kristo is a way. Gumawa siya ng daan upang magkatotoo ito. Dahil ang tinatawag nating salvation may dalawang mukha. Ang isang mukha is yung legal side ng salvation at yung pangalawang mukha niya is the living side of the salvation. Pero hindi ako dun magdudwell ngayon because we are talking of the contrite and humble spirit. So yun yung una. So hindi ko na babalikan kasi yun yung pinag-usapan natin kagabi. Kaya nag-practice tayo kagabi kung paano lumapit sa Diyos, nabagbag ang loob, at nagsisisi. Maalala niyo yun? Kaya hindi tayo gaanong nag-pray because I want you, gusto kong ma-practice natin kung ano yung natutunan natin. Kasi kagabi meron tayong kinompare, yung si Simon the Pharisee at yung unnamed woman. Maalala niyo yun kagabi? Na yung si Simon, dahil siyempre marunong na siya sa Biblia, marami na siyang alam, kapag kalumapit siya, tinatawag niya si Kristo, kumakain, after that, he go home, wala siyang napala. At ayaw nating yun mangyari. Ang pangalawang susi is the pursuit of priesthood. Ibig sabihin, kapag ka natutunan mo ng magpakumbaba, ang kasunod, you are trembling at the word. Ang ibig sabihin nun, you are stepping into a higher ground. Ang tawag doon, priesthood. Maalala nyo din kagabi, nung sinasabi ko sa inyo, na kapag nanalangin tayo, hindi lang tayo humihingi. Because ang pananalangin, ang gusto ng Lord, hindi lang Kanya ibigay yung hinihingi mo. Ang gusto ng Lord, bigyan Kanya ng reward. Kaya maalala nyo kagabi na sabi ko sa inyo, wag na muna tayong humingi. Kasi ang gusto nating mangyari ay mahagilap yung puso ng Diyos. At pag nahagilap natin yun, ang ibibigay niya sa atin yung reward of His presence. Ngayon, ang pursuit of priesthood, ibig sabihin, hindi lamang tayo yung nagpapakumbaba sa paanan ng Diyos. Gusto din natin na kapag nakita natin, di ba ang produkto ng pagpapakumbaba, katulad ng nakita natin kagabi, ang Diyos nagbibigay ng Kanyang salita. Maalala niyo yun? Kaya dun, yung babae, hindi siya umalis doon hanggat hindi niya narinig yung salita ng Diyos sa kanya. Anong sabi sa kanya? Ang pananampalataya mo, di ba? Napatawad ka na dahil sa iyong pananampalataya. Yung salitang yun, the woman trembled at that.
Kaya ang gagawin natin ngayong gabi, kasunod po, the next key. A brokenness is not a one-time experience, but a lifestyle that leads to priesthood. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka nagiging practice na natin, yung laging nagpapakumbaba, paano nagiging practice yun? Bigyan muna ko kayo ng simpleng halimbawa. Maalala nyo si Jesus nung siya'y nilapitan nung mga naniningil ng tax? Tapos, pinagbabayad siya ng tax. Tama? Tapos tinanong niya si Pedro, si Simon Peter, sabi niya, Pedro, sino ba dapat ang nagbabayad ng tax? Yung mga anak ba o yung mga strangers? Ang sabi ni Simon, yung mga strangers. Kasi, totoo naman na sa kanilang kultura, ang kailangang magbayad, let's say, ang isang kingdom, kinonquer niya yung isang kingdom, yung na-conquer na kingdom, yun yung magbabayad ng taxes para doon sa nag-conquer na kingdom. So dahil si Jesus, alam niya na ganun yung patakaran. Ibig sabihin, kung anak ka, hindi ka magbabayad ng tax. Actually, kung mapunta kayo sa Middle East, dati hindi talaga sila nagbabayad ng tax. Magbabayad lang sila ng tax 5%. Sino magbabayad nun? Kung sinong may kumpanya. Tapos the rest, wala nang magbabayad ng tax. Kasi yun yung kultura nila. Pero anong sabi ni Jesus? Para hindi natin sila pangalan nun, hindi na natin sila masaktan or makipagtalo. Sabi niya, pumunta ka dito manghuli ka ng isda. At yung unang makukuha mong isda, sa bunganga nun, kukunin mo, yung makuha mo doon, pambayad nating dalawa. Alam niyo yung ugali ni Jesus? Alam niyang karapatan niya, pero hindi niya ipinaglalaban. Yung pwede naman niyang ipaglaban, pero hindi niya pinaglalaban. Yun yung pinapakita niyang pagpapakumbaba. Alam niyo, guilty din ako doon. For example, I usually pray pagka bago ako, o ano man yung gagawin ko kinaumagahan, lagi kong sinasabi that, Lord, Ikaw yung Panginoon ko, lahat ng akin, ibig sabihin lahat, this is your vessel, so gagawin mo kung anong gusto mo. So, ang gandang prayer. Pero, alam nyo ba kapag nung one time na nagde-drive ako, doon sa harapan ko, may nag-aaway. At dahil nag-aaway sila, nata-traffic kami. Karapatan kong i-beep sila, tama? At yun yung ginawa ko. At after kong ginawa yun, alam nyo yung conviction na Jesus, even though, kahit karapatan niya, hindi niya pinaglaban, dahil ayaw niya na ipinaglalaban kung ano yung alam niya na pupwedeng makasakit sa iba. Nagigets niyo ba yun? Hindi ka makakuha ng magandang terminology, pero hope nakukuha niyo yung point, no? Na yung pagpapakumbaba, ganun si Jesus. Hindi niya pinaglalaban kung ano yung karapatan niya. Hindi niya ipinapangalandakan kung anong kakayanan niya. Ibinababa niya yung sarili niya lagi. Na kung magsalita siya, sana siya, hindi na kami pwedeng magbayad ng tax kasi ganito, pwede niyang gawin yun. At i-honor siya. Pero anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya, sige magbayad na lang ako. Now, yun yung brokenness. Kaya binigay sa kanya yung office of priesthood. Because lagi sa buhay ni Jesus makikita natin yung brokenness. Yun yung pinakita doon sa Philippians chapter 2. Pero hindi doon ako magdudwell. Kasunod,
Ano ba yung priesthood para maintindihan lang natin? Because after this, we're going to pray. Every topic that I'm going to discuss, we're going to pray. Priesthood is the spiritual identity. Ibig sabihin, that is your identity. Once lumalakad ka na sa brokenness, that priesthood becomes your identity. Ibig sabihin, kapag ka sinabi mong lumalakad ka na doon sa priesthood, yung panalangin mo, yung pananalangin mo, hindi lang yung dahil tumatanggap ka, nire-reward ka ng Diyos. It is your calling. It is our calling. Ibig sabihin, hindi lamang po pwedeng si pastor, yung priest, hindi lamang no. Lahat tayo, we are called as a priest. At yung priesthood natin na yon, nakadepende sa relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, being the high priest. At yung kapangyarihan ng pag-apak at paggawa doon sa office na yon as a priest is empowered by the Holy Spirit. Upang sa gayon, when you sing a song, you are offering a sacrifice. Kapag you are blessing the name of the Lord, you are offering a spiritual sacrifice. That when you are praying, you are interceding for the people of God, for your family, for yourself. And yung bawat paglakad mo, nakikita yung holiness. Ibig sabihin, nakikita na iba ka, hindi ka common. Ibig sabihin, kung yung paligid nyo laging nagmumura, ikaw walang namumutawing pagmumura sa bunganga mo. Kung yung mga kapitbahay nyo laging nagbibidyo kumakanta, ikaw hindi kanila maririnig na kumanta ng kahit na anong kanta na kanilang kinakanta. Kasi ang bunganga mo, kumakanta lang ng kanta na papuri sa Diyos. That is the holy life. And then, isa pa na office na nandoon sa office ng priest is you are representing God. Ibig sabihin, kapag ka may hinawakan kang bagay, hinahawakan yun ng Diyos. Kapag ka meron kang kinakausap yun ng Diyos. Because you are representing God. Next. Now, kapag sinabi nating priest, sabi natin, it is our identity. Ibig sabihin, kapag katiningnan ka ng Diyos, pag tiningnan ng Diyos si Ate Dalia, ang tingin ng Diyos sa kanya, isa siyang priest. Baka ang naiisip niyong priest is yung nandoon na nagmimisa, hindi po yun. Yung priest is an office na tumatayo between God and between other creation. It is your identity. Ang sabi niya, it is priesthood as a believer as long as you believe in the Christ. Your calling is a priest and your identity is a priest. In the book of Peter, 1 Peter chapter 2 verse 29, but you are a chosen people. Hindi ka po pwedeng maging priest. Kung makikita nyo yung progression, hindi ka po pwedeng maging priest unless you are chosen. Kaya ang sabi niya, you are a chosen people. And then, because you are chosen, you become a royal priest. Royal priest. Bakit royal priest? The calling of man and the purpose of God, even though true dominion. Ibig sabihin, ang rason ng Diyos, bakit niya ginawa ang tao, is to dominate. Ibig sabihin, gumawa siya ng isang lugar na ang mag-reign doon, ibig sabihin, ang hari doon ay ang tao, at ang taong yun nagsasubmit sa another king
na nandun sa langit. Kaya pag sinasabi natin, He is King of Kings because I am a king, but I am submitting to the King. That's why He is King of Kings. And royal priesthood, because in order for you, ibig sabihin, upang maggampanan mo yung pagiging hari, ang office na gagamitin mo is priesthood. Kaya ang tawag sa'yo, king priest. Ang terminology na ginamit niya dyan is a royal priesthood because it's referring to the office of the king and the office of the priest. Kaya royal priesthood. At kapag yung tao, halimbawa tayo, naging royal priest, magiging holy nation yung bayan na yon. Kaya kung gusto natin maging holy ang bayan natin, kailangan tayong mga Pilipino maging royal priest. And then, para maging God's own possession, na ang purpose to proclaim the virtues of God, the virtues of Him who called us from darkness into His marvelous light. Next po. So, kung naintindihan nyo that you are being called and your identity is a priest, eto yung mga prayer points na ipapanalangin natin. Lord, thank you for choosing me and calling me to belong to you. Now, ibig sabihin, we're going to practice how to pray. Na ang points, yung punto na ating ipapanalangin is to give thanks to God because He chose us. He called us to belong to Him. Sabi ko sa inyo, hindi ako magtuturo na katulad ng normal. We're going to pray every now and then. Yung mga manunugtog natin, okay lang ba? Dito muna kayo sa harap. Ito yung punto na ipapanalangin natin. If you believe that you are called to be priest, begin to open your mouth to thank the Lord. Thank Him because you have been chosen. You have been called, and now you belong to Him. Can we all stand? So, ang una nating punto is to thank Him. Of course, hindi lang ako yung magpapasalamat, tayo pong lahat. Ano po? So let's pray for 1 minute. Lord, thank you. You have chosen us. Oh Lord, thank you. The one that is from darkness you have taken, because you have used your will. By the power of your will, you have chosen to choose me and be given me an identity in Christ. Oh, how can we thank you so much, Lord? You have made us chosen, and now we belong to you. Oh, hallelujah. Oh, thank you for choosing us. Thank you for choosing us with the act of your will.
You did not only choose us, you have called us also and identify us with Christ, your Son. To step into that office of priest. To be identified in the office of your Christ as the priest in the order of Melchizedek. And you have made us belong to you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Second prayer point. Help me walk in my identity as part of your royal priesthood, offering my life as a living sacrifice. Oh, Jesus. You know that by my own, I cannot walk in the office as a priest. So help me by your Spirit and be my El Shaddai. That in my weakness, you become my strength. Na sa aking kawalan, ikaw ang kapunuan. Na ikaw ang siyang magpupuno, dakilang Diyos. And with the act of my will, I offer my body as a living sacrifice to you. Ang katawan ko, dakilang Diyos, isang buhay na hain sa iyo. Bilang handog na katanggap-tanggap sa paanan mo. Oh. May I be identified as help of God, na isang tao na tinulungan ng Diyos. Oh, hinahangad namin ang tulong mo, o aming Diyos. Third prayer point. Fill my mouth with praise and my life with testimony. Punuin mo ang buhay ko ng pagpupuri. Punuin mo ang bunganga ko ng pagpupuri at ang buhay ko ng testimonya ng iyong kabutihan upang maipalaganap ang iyong kadakilaan. Na ang mamumutawi dakilang Diyos sa aking mga bunganga, sa aking bunganga ay pagpupuri, pagsamba, pagdakila, pagpapala, pagpapakumbaba. Mailayo nawa ang bunganga ko at ang dila ko sa mga mapanirang pananalita. Oh, fill my mouth with your praise and make my life a testimony of you. Na ang mga taong nakapaligid
Makikilala nilang ikaw ay mabuti dahil ang buhay ko'y nagpapakita na ikaw nga ay mabuti. Na kapag ka pinuri kita na ikaw ay mabuting Diyos, ay nakikita din sa buhay ko na ikaw nga ay mabuti dahil ang paglakad ko'y punong-puno ng kabutihan. And a testimony that you are indeed good. Na ang katapatan mo makikita, maipapamalas sa buhay ko. Oh, dakila ka, karapat dapat ka papurihan, dahil ikaw ay dakila at tapat magpakailanman. Prayer point. Lord, use me to bring others from darkness into your light. Dahil ang buhay ko ay hain sa'yo, dakilang Diyos. At nagpapakita na ang kabutihan mo'y na ipapamalas. Dahil ako'y isang testimonya. Ang kadiliman sa paligid ko mawala at mapalitan ng liwanag na nagmumula sa iyo. At ang iba na nandun sa kadiliman ay mahihila papunta sa kaliwanagan dahil ang buhay ko'y testimonya na ikaw nga ay mabuting Diyos. Na hindi man ako magsalita sa kanila, makikita nila na ikaw nga ay mabuti dahil nakikita sa buhay ko. Ang pagpapakumbabay nakikita, kaya sila man din ay lalapit sa iyo, o dakilang Diyos, dakilang Diyos. Oh, dakila ka. Pangalawang dahilan ng pagiging priest. It is the definition of your life as empowered by the Holy Spirit. Ibig sabihin, tinawag tayo upang ang buhay natin, kapag kabinasa ka ng tao, ang makikita nilang definisyon ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang paggalaw ng Diyos. Ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos. Dahil ito ang ating calling. Makikita natin to sa yung verse natin on Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. You are led because ang buhay natin dapat in the office of the priest, ang kapangyarihan ng Diyos na ipapamalas. And here are the prayer points. Make my life fully Spirit-governed. Ibig sabihin, yung Espiritu lamang ng Diyos ang ruling party. Yung Espiritu ng Diyos ang siyang gumagabay. Siya yung government sa pananalita, in conduct, sa mga relationships,
sa mga purpose. Let's cry out to God. Lord, make my life fully Spirit-filled. Governed fully by your Spirit. Oh Lord, make my life fully governed by your Spirit. Oh, make my life fully governed by your Spirit. Paano masasabi na anak mo ako kung ako yung nangunguna sa buhay ko? Oh, kailangan kita. Pangunahan mo ako, banal na Espiritu. Puspusin mo ako sa pananalita, sa pakikisalamuha, sa aking mga relasyon, sa aking mga purpose. Oh, punuin mo ako and rule over me. Rule over me. Rule over me. Na sa aking relasyon, ikaw ang nakikita. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko, ikaw ang siyang manguna. Oh, sinasubmit ko, binibigay ko ang karapatan upang ikaw ang siyang manguna, banal na Espiritu. Bawat mamumutawi sa aking labi ay ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo, ang kapuspusan mo, ang kapangyarihan mo, ang kagandahang loob mo, ang kapakumbaba ng loob mo. Hindi isang relihiyoso, kundi isang tao na ginagabayan, gino-govern ng iyong banal na Espiritu. Na sa bawat hinagap ng buhay ko, yung purpose ko doon ay ikaw ang siyang makita, maipamalas na ikaw nga ang hari ng buhay ko. Dahil sinasabi namin, Lord, Lord, ba't kami pa rin ang nagiging Panginoon ng aming buhay? Patawarin mo kami sa mga ganong pagkakataon. Maging buhay ka na siyang mangunguna sa amin, O dakilang Diyos. Next prayer point. Holy Spirit, pabalik mo doon sa
Pangatlo, you are in that office of priesthood because you are justified and sanctified by the Spirit of God. Two big words, justified and sanctified. Justified, ibig sabihin, idiniklara ka na hindi ka na makasalanan. Idiniklara ka na ikaw ay malinis. Sa English, ang tawag doon, righteous. Kaya sabi niya in 1 Corinthians 6:11, and but ye were washed, ye were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Na kapag ka tumatayo ka in that office of priest, as a priest, remember, you are washed. You are washed by the name. You are washed in the name and by the Spirit of God. Justified. Ang ginawa ng Lord ganito. Nung si Adan kumain doon sa prutas, yung nature niya nagbago. Ang naibigay sa kanya na nature, ang tawag doon, sin. Kaya mababasa nyo sa Bible, merong sin na walang S at merong sins na may S. Yung sin na walang S, ang tawag doon is the nature that produces sins, yung sins na may S. Kaya kung nagkakasala ang tao, normal yun kasi ang nature niya dahil kay Adan ay kasalanan. Pero nung justified, nung ginastify ka ng Diyos kay Kristo Jesus dahil sa kanyang espiritu, ang tawag doon, pinalitan yung nature mo into a nature of righteousness. Ibig sabihin, yung nature ng makasalanan tinanggal sa'yo at inilagay sa'yo yung nature ng katwiran. At yung yung sanctified, nung nilagay, ginawa kang righteous, alam ng Diyos na hindi ginawa niya ngayon, magpapalit ka agad. Kasi isipin nyo, mula pagkapanganak mo, ilang generations na yan, na yung nature ng sin, nasa sayo na. Kaya nung ginawa kanyang matuwid, alam niya na hindi ka kaagad-agad na nakikitang matuwid. Kaya niya ginawang sanctified. Para yung proseso na pagiging banal, pagiging matuwid, you have been set apart upang araw-araw nagkakaroon ng pagbabago. Na kapag ka nakita nila, kahapon lang nakita kitang nagkamali, yun yung kahapon, ngayon iba na ako. Kasi nagbabago ka araw-araw. Matuwid ka ngayon, bukas mas matuwid ka. Sa kinabukasan, mas matuwid ka. Sa mas bukas, mas matuwid ka. Kung mabait ka ngayon, kinabukasan, mas mabait ka kasi you are sanctified. Pinoproseso para maging banal. So the prayer points. Purify my views, my thoughts, my speaking to align in your glorious plan of sanctification. Para magkaroon tayo ng conscious na effort na yung pananaw natin, yung mga iniisip natin, yung mga sinasabi natin, yung lahat ng nasa atin, mai-align natin sa Diyos
upang yung pagbabago ng katuwiran mula katuwiran sa katuwiran, mula glory to glory. Kaya nababanggit natin from glory to glory, that is sanctification. Kaya ang gagawin natin, Lord, let's cry out that, Lord, purify my views. Pananaw ko, dakilang Diyos, may i-align sa pananaw mo. Yung pag-iisip ko, may i-align sa pag-iisip mo. Oh, because you are the ruler of my life. Prayer point. Lord, help me to live as one who was, sanctified and justified. Let my actions reflect my new life in Christ. Let's cry out to the Lord. Huwag kayong mahiyang you open your mouth. Huwag kayong mahiya. Huwag niyong, kung nahiya kayo na malapit, umalis, lumayo kayo, punta kayo dito, punta doon. Huwag kayong mahiya. Oh, Lord.
Lord, for your help. That the reality of my life is changed. Na kung nung nakaraan, ako'y ginugupo ng kahinaan, ginugupo ng sakit at karamdaman, sa bagong buhay na ipinagkaloob mo kay Kristo bilang isang na-purify, bilang isang na-justify, I will step into the newness of life. Na ang realidad ng buhay ko ay ang buhay ni Kristo Jesus. Punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kasiglahan, punong-puno ng buhay, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng kalakasan. Na nagpapakita na ako nga'y tinulungan ng aking Diyos at Ama kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pang-apat na dahilan. We are stepping into the priesthood because we are granted access. Ibig sabihin, hindi ka pumunta doon, pinupersa mo. No, you are given an access. Parang yung pintuan na hindi ka po pwedeng pumasok na wala kang access badge. Wala kang access. Binigyan ka ng access. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Na yung hinihingi mong source, yung hinihingi mo na mga bagay, nandoon yun sa Ama. Dahil ang tawag sa Kanya ay source. Ama, tagapagbigay, provider. So kung ano yung kailangan mo, nandoon yun sa Ama. At ang access mo doon is by the Spirit. Nilagay ka sa posisyon upang ma-access mo yung kailangan mo na nandun sa Ama. And if you believe that you are granted an access, let's pray. First prayer point. Holy Spirit, help me to stay in tune with you as you guide me to the heart of the Father. Oh, help me, Holy Spirit. Oh, help me, Holy Spirit. How will I know what is mine? That given by my Father without you, Holy Spirit. So help me, help me. Make me know the Father's heart. Oh, make me stay with my Father. Grant me the knowing. Guide me in the way that please the heart of our Father. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh.
heart of the Father. Oh, let us know. Let us know the way. Let us know how. And it is only by your help that we can do. Sa pamamagitan lamang ng iyong pagtulong, O Banal na Espiritu. 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 Oh, hallelujah. Holy Spirit, Next prayer point. Bring me into the full understanding of the Christ, being the way. Your Spirit, the access, my access to the Father, and my Father, who is my destiny. Lord, grant me the knowing and the full understanding to know what am I in the Christ, to know the ways of the Spirit, to know the extent of your love. Oh, Jesus, let me know, let me know, let me know. Let me know, let me know, let me know. Oh, let me know, let me know, let me know, let me know. Let me know. Panglimang rason. The office of priesthood is a platform of intercession by the Spirit of God. That means priesthood as an intercessor, the Spirit as the partner in that intercession. In the book of Romans, likewise, the Spirit help us in our weakness. Alam ng Diyos na hindi natin alam, hindi natin mahagilap kung anong gusto nating sabihin. Alam niya na mahina tayo. Alam niya na hindi natin kayang manalangin. For we do not know what to pray for as we ought. Hindi natin alam kung anong ipagpipray natin. Hindi natin alam paano magpray. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for the Word. Kaya kung hindi nyo kayang hindi nyo pa alam kung paano sabihin yung panalangin nyo, let the Holy Spirit pray. He is your partner in the intercession, in the prayer. Just open your heart and let it, when it groan, Holy Spirit, let Him search you, search the heart. What is the mind
of the Spirit because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Kung hindi mo alam kung anong sasabihin mo, let the Spirit intercedes. Open your mouth. Just open your mouth and say, "Oh! Oh, Holy Spirit! Oh! If you believe if you believe that the Spirit can pray with you, pray through me, Holy Spirit. Like yung nangangailangan talaga na, Lord, pray through me. Rada barahade aka, rade deka. Pray through me, pray through me, pray through Holy Spirit, pray, pray. How will I know? How will I know that the things of my Father? So pray through me, pray through me, pray. Be my El Shaddai, be my sufficiency, O Lord, for I am insufficient on my own. Cry out to God, Lord, be my El Shaddai, be the one that becomes my sufficiency because your name is El Shaddai. Be my sufficiency because on my own I am insufficient. Mahina ako, dakilang Diyos, inaamin ko yun. Ikaw ang siyang kalakasan ko. Lord, I acknowledge that I am a bag of insufficiencies. Na pag hindi mo ako tulungan, lahat ng gagawin ko mga mali. Kaya ikaw ang siyang maging El Shaddai ng buhay ko. Upang ang kapuspusan mo lamang
that you become my fullness, my sufficiency. That in my weakness, your Spirit intercedes for me. Hindi ko man mahagilap yung gusto kong sabihin, O Diyos. Pero ang iyong banal na Espiritu, oh, intercede for me. Intercede. Spirit of the living God. Spirit of the living God. Make your presence known. Make your presence known. Pang-anim, priesthood is the platform of true worship. Because priesthood is a lifestyle. The Spirit is the fuel or the power that make it so. If you want to experience the atmosphere of revival, step onto the lifestyle of priesthood, the platform of true worship. In the book of John, chapter 4, verse 24, ang sabi niya, God is a spirit. It is an information na hindi mo siya pupwedeng ikumpara. Hindi mo siya pupwedeng gawan ng kahit na anong wangis dahil siya isang espiritu. It is also an information na dahil siya ay espiritu, a spirit is a jealous one. Kapag nilapitan mo yung isang espiritu at kakilala mo siya at kakilala ka niya, ayaw niya na may kahati siya sa iyo. Kaya ang sabi niya, ang mag-worship, ang magbigay ng sakripisyo sa Kanya, it should be by Spirit and in truth. That means, ang katotohanan, kung ano yung katotohanan na ibinigay sa'yo, yun yung ibalik mo sa Kanya. Yun yung espiritu na ibabalik mo sa Kanya. Yung salita, yung essence of the truth. The Spirit that make things so. That is the essence of the worship that God is asking. So prayer point. Lord, open my eyes to your truth so I may worship you as you really are. Buksan mo ang aking mata, O Diyos, sa iyong mga katotohanan upang sa gayon I can worship you for who you truly are. Open your mouth and pray. Open my eyes, Lord. Open my eyes. Let me behold
as you really are. Open my eyes, because you are Spirit, oh God. Because you are Spirit. So open my eyes to behold the beauty of you. Grant me to behold the excellency of my God in the sanctuary of my Father. Open my eyes. Open my eyes. Open my eyes. Open my eyes. Grant me the knowing of you. The knowing of you by your truth, and the worship of you by Spirit. Grant me, O Lord, grant me. Grant me the knowing of you, that I will not just know you by the letters. May I know you by revelation. May I know you by revelation. May I know you for who you are. May I know you. May I know you. To behold your beauty. To behold your excellency. To behold your majesty, to behold your glory as you sit on the throne. Let me know you. May the reality of you be open to me, my Lord. The reality of you. The reality of you. That in the knowing of your truth, yung mga akala kong katotohanan ay mawala at mapalitan ng tunay na katotohanan na nagmumula sa iyo. Number 7. It's a platform of spiritual sacrifice. Priesthood as a lifestyle, the Spirit as your power. That when we offer sacrifices, that when we sing songs of praise to the Lord, we are offering Him sacrifices worthy of Him. Because it is written, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Now we know that when we offer sacrifice, when we offer Him the sacrifice, and if you believe that now you can offer sacrifice, first prayer point,
Help me walk in holiness, ministering to you and to others as your priest. And Lord, build your church into a place of your presence, power, and purpose. Father, we desire to walk in holiness, but we need your help. We are willing to minister unto others, but we need your help. We want to see your presence in your church, but we need your help. Let your power, let your power. Mercy never fails me. In all my days, I'm in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. As we sing, I love you, Lord, let's offer spiritual sacrifices unto Him. Let's offer our love to Him. For your mercy never fails me. Jesus. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have been so good to us tonight, Lord. In all my life, you have been faithful. Now we know that you are faithful All throughout our life. You have made us to know that you have been so faithful to Every us. breath that I am able, I was As we offer spiritual sacrifices to you tonight, O Lord. Oh, accept our spiritual sacrifices to you, we pray. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Let me to the fire. In darkness night, you are close like no other.
puso nyo, mula sa puso ng bawat isa, say His goodness. Oh Lord, you all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Indeed, O Lord our God, you have been so faithful to us. Ikaw ay tapat. Mula nung unang araw na nagpakilala ka sa amin hanggang sa ngayon, hindi ka nagbago at hindi ka magbabago. Ikaw ay mabuti noon, ikaw ay mabuti ngayon. Ikaw ay naging tapat sa akin. Ikaw ay naging mabuti sa akin. At alam ko na magpapatuloy kang mabuti dahil ikaw ang siyang mabuti naming Diyos. So we ascribe to you all praise, all adoration. Dahil ikaw ang siyang Diyos na kataas-taasan. You are the mighty God, the lofty one, the strong one, whose name is holy. Oh, dakila ka, dakila ka. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good, so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness. I will sing of your goodness. Every moment that you will show me your goodness, let there be a new song in my mouth that I can sing to you about your goodness. Bawat kabutihan mo, bawat pagpapala mo, let it become a song na makanta ko sa iyong paanan as an offering acceptable to you. Kaya ngayong gabi, dakilang Diyos, maraming salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Yung pagtulong mo sa amin, na ikaw lamang ang siyang mapapurihan, maitaas, maitanghal. Ikaw ang siyang nagtatag ng iyong iglesia sa lugar na ito at ikaw din ang siyang magpatuloy na maitatag, mapalakas, ma-establish at maitaas ang pangalan ni Kristo Jesus. At habang naitataas ang pangalan ni Kristo Jesus, ikaw ang siyang nagtatawag ng mga kaluluwa upang magpuri at lalo magtaas sa pangalan ni Kristo Jesus sa lugar na ito. Kaya dakila ka, dakila ka. Kaya pag sinasabi namin dakila ka, dahil nakita namin na dakila ka sa ilang taon na kami dumadako sa lugar na ito, nakita na namin na ikaw nga ay dakila. Alam namin na may mga pagkakataon na nagiging maliit ka sa paningin namin dahil hindi ka namin nakita nakita, kundi ang nakita namin ay ang sarili namin. Kaya ngayong gabi,
Nakikita namin ikaw na ikaw ang siyang malaking Diyos. Ikaw ang siyang malakas na Diyos. Ikaw ang siyang naitatanghal lamang na Diyos sa aming kalagitnaan. Kaya purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos, na sa buhay ng bawat isa sa amin, ikaw ang siyang magliwanag. Ikaw ang siyang magiging liwanag namin mula sa araw na ito. At hindi lamang isang experience ito, kundi maging lifestyle namin na ikaw malamang ang siyang maitaas, maitanghal sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa iyo ang kadakilaan, kaluwalhatian, magpakailanman, dahil ang kingdom is yours forever and ever. Amen and amen.